Okay, magandang gabing Sunday, mga kababayan. Ayoko muna sanang mag-content dahil Sunday ngayon ng politika. Kaya lang kailangan po natin itong talakayin. Itong tungkol sa pag-raid sa isang pogo dyan sa Pasay. Akala ko po kasi, nung mawala si President Duterte, ay nawala na rin itong pogo. Dahil ito pong pogong ito, sa pagkakatanda ko, nabuhay lang po ito nung panahon ni Duterte. Nung bago si Duterte, wala naman to eh. Panahon ni Pinoy, ni Gloria, wala eh. Diba? Panahon lang ni Duterte ito nagkaroon. So, ano pong implication? Anong ibig sabihin nito? Dahil ito po ay isang, hindi ko naman sinasabi na before Duterte's time, walang sugal sa Pilipinas. Ang sugal naman, hindi naman talaga yan mawawala eh. Diba? Hindi naman mawawala yan. Kahit saang bansa, kahit nga sa mga Muslim countries meron eh. Diba? Patago nga lang. O, hindi ko sinasabi na yung mga Muslim ang nagsusugal, ha? Hindi po. Kagaya diyan sa Saudi Arabia. Sino nagsusugal dyan? Mga Pinoy. Hindi naman siguro mga Arabo. So, dati na po, noon pa man, huwag tayo magpaka-plastic, ano? Even nung time ni Apo Lakay, after that, hanggang ngayon, mayroon naman talagang sugalan. May sugal, may prostitution. Huwag tayong hypocrites. Pero, ito kasing pogo, bakit ito ang parang nagiging sensational sa lahat ng pogo, ay sa lahat ng gambling and entertainment, samantalang dati na mayroon mga nightclub dyan sa Manila. Hindi lang naman nightclub yan eh, may mga may mga tago, may mga tagong kwarto yan na may mga sugalan. Bakit nangyayari yun? Siyempre, may mga, hindi naman po yan mangyayari kung walang blessing ang nasa gobyerno. Hindi ko sinasabi na yung pinakapangulo natin. Hindi po yun. Kundi, yung mga nasa baba, sila po yun. Mga pulis, mga generals, yung mga nasa medyo baba na mga posisyon, hindi yung pangulo. Pero ngayon, nung panahon ni Duterte, diba, pinayagan niya yan, pumasok ang pogo. So, ano ang problema dito sa pogo? Siguro, dahil ito ay napakalaking negosyo, pero walang kinikita ang gobyerno natin. Diba? Nagbabayad ba ng maayos na taxes ang mga yan? Kasi ang sabi ni Duterte noon, nung dumami ang pogo, hayaan na daw natin kasi kumikita naman ang government. Kumikita ng buwis. So, kung kumikita yan ng buwis, bakit natin hinuhuli? Diba? Hindi ko sinasabi na okay sa akin ang ganito. Kasi kung para sa akin, no to indecent entertainment and gambling.
kailan ba naman naging decent ang gambling? Indecent ang gambling, pero mayroon po tayong type of gambling na legal. Di ba? Alin yun? Yung loto, yung sweepstakes. Sugal yun, di ba? Pero legal. So, bakit siya legal? Kasi mayroon pong charitable purpose. Di ba? Kaya legal, pinapayagan niya ng gobyerno yung sweepstakes, yung pagkor, because yung malaking portion ng kinikita niyan ay napupunta po sa charity. At saka may buwis. Pero itong pogo, ano po ang napapala natin dyan? Ngayon, kung prostitution man yan, sino-sino ba ang nandyan? Anong nationality ang nandiyan ng mga prostitutes, mga babae? Mga Pilipina ba? O mga Chinese? Ngayon, kung mga Chinese yan, parang 50-50 wala tayong okay lang. Kasi hindi naman natin kalahi. Pero, since dito sa atin ginagawa, sa lugar natin, sa teritoryo natin, hindi maganda. Di ba ga? Dapat, kung ikaw ay gagawa ng dumi, you do it in your own country. Hindi dito. Di po ba? Pero, sa totoo lang, mayroon naman tayong mga prostitutions eh. Ewan ah. Mga illegal nga lang. Pero, nangyayari. Kasi bakit? May mga kasabwat na nasa gobyerno. So, itong pogo, bakit ito namamayagpag? May kasangkot na nasa gobyerno? Noong una, ang kasangkot mismo, ang godfather nito, yung nagbigay ng permiso na pumasok dito at dito gumawa ng mga kadumihan. Si dating Pangulong Duterte, di ba? Sa kanya po yan nag-umpisa. At syempre, yung mga kasabwat na nasa gobyerno, nasarapan. Kumikita eh. Itong mga nasa gobyerno na ito. Akala natin ang mga nasa gobyerno ay malilinis na tao? Yan po ang mahirap eh. Yung mga nasa gobyerno na yan, matatalinong tao po yan. Ang tataas po na kurso ang mga tinapos niyan. Mayroong abogado, may mga masteral, mayroong doktoral, matatalinong tao. Pero, alam niyo kung sino pa yung mga pinakamatatalino at yung mga sangkatutak ang mga medalya. Mga medalya sa katawan. Sila po po itong ubod ng dumi. Sila pa po yung mga promotor. Promotor ng kasamaan. Tingnan mo yung nandiyan dyan sa DA. Sino ba yun? Yung si Lucadio Sebastian. Kesyo nagtapos sa Amerika, doctorate ng kung ano-ano, ang tataas ng mga tinapos, award-award ng kung ano-anong mga awards, pero tingnan mo anong ginagawa sa bansa natin. Ipinapahamak tayo, kaya ako po wala na akong believe sa mga matataas masyado ang pinag-aralan at doon sa mga sobrang matatalino. Di bali na yung medyo lang, average intelligence, above average, a little above average. Kasi hindi naman po pwede yung aanga-anga. Pero yung sobrang matatalino, doon pa nga po sila dahil sa sobrang talino, nakakagawa ng mga umaano-ano ng mga uod dito sa utak. Di ba? Tingnan mo.
Paano ka makakarating dyan sa tuktok? Kung hindi ka genius, kung hindi ka walang utak. Kaso, oras na nandiyan ka na sa tuktok, sana naman po yung katalinuhan natin. Ang talino po kasi, gift po yan sa atin ng Diyos. Hindi po ba kayo nakukonsensya na yung talinong iniregalo sa inyo ay ginagamit ninyo sa kasamaan? Kaya po yan ibinigay sa inyo ng inyong Creator ay para gamitin, para makatulong sa ibang mga creatures. Hindi para apihin o tapak-tapakan yung other creatures. Do you get it? Salamat na lang hindi ako super talino. Hindi ako genius. Ilan ba yung NCEE ko? 94? Baba, no? Yung sister ko, 98. 98 ba yun o 99? Pag nag-take ako ng entrance exam, yung entrance exam sa college, di ba? Yung, ano ba tawag doon? Basta yung exam, ang score ko laging 92. Hindi tumataas, hindi bumababa. Ano ba yun yung hindi naman IQ yun eh. Basta yung rating. Rating. So, average lang. Nakakatakot po mga kababayan, yung sobrang mga matatalino. I think, Bongbong Marcos is not a genius. Hindi, matalino naman siya, pero hindi po siya yung kasing talino ng yung mga super matatalino. Apo Lakay was super talino. He was a genius. But at least, sabi nga, diba sabi naman, in every rule, there is an exception. So, Apo Lakay was an exception to the rule. Genius, but with a heart. Nako, yung mga anti-Marcos, pinagmumumura na naman ako sigurado. Wala akong paki. Basta ako, Apo Lakay ako. Apo Lakay forever. Ngayon, itong pogo po na ito, na hanggang ngayon namamayagpag pa rin, although, patago na yata eh. Kumikita ba talaga ang gobyerno dito? Kaya po ito pinayagan ni Duterte noon kasi hayaan mo na ang pogo, kumikita naman tayo. Sino kaya ang kumikita? Yung government ba? Yung sambayan ng Pilipino through the taxes paid by these pogos? Or kayo-kayo lang na nandiyan dyan? Ngayon, kung kayo-kayo lang na nandiyan dyan, stop it! Stop the pogo. Dati naman wala yan eh. Kung sugal at sugal na lang naman, ang dami-dami nating sugal. Kulang pa ba yung sugal? Naglipa na ang sugalan eh. May sweepstakes pa ba? Meron pa yata eh, ewan ko. Pero nandyan ang loto. Nandyan ang weteng. Ang weteng hindi nawawala oh. Wala, may narinig pa ba kayo na mga magwiweteng na hinuhuli? Eh dito nga sa amin, pataya ng pataya eh. Nag-aaway-away pa minsan eh. Sinisingil yung nagpapataya. Hindi mo sa akin binigay yung panalo ko. Wala ka namang panalo. Oh, away-away sila. Ang weteng nandyan. Ang sabong nandyan. Alam mo yung sabong na yan, ako talaga ayaw ko ng sabong. Bakit? That's barbarity. Barbaric.
para sa, ano yan eh, ayun ko ba dito sa PAWS, PAWS, bakit hindi ito kino-confront? Siguro, I just have to make a separate video about that. So, itong gambling nga po, itong pogo na ito, na kesyo, kung pinagpag-usapan naman, para ba namang bago na tayo ng bago na, yung mga nightclubs dyan, mga karaoke, sa bagay yung karaoke bars kantahan lang naman yun eh. Pero, nagkikita-kita dyan yung pagkatapos din, diba? Ngayon, bakit pinag-iinitan nitong pogo? Well, sa obserbasyon ko po, kaya yung mga nangyayari noon, itong mga inchik po na mga empleyado dyan, ay nakakagulo na po dito sa atin. Pwede ba yung mga nangyari noon na nandiyan dyan na nagkakalat po sila dito? Yung mga nag-aaway-away dyan sa kalsada, yung mga kidnap for ransom, ano pa ang mga dala nila? Ang malaking epekto po nitong pogo na ito, yung pagtaas ng renta ng mga apartments, ng mga condominiums, mga paupahan. Naapektuhan po yung mga Pinoy. Dahil itong mga ganid man na mga nagpaparenta, mas piniprefer nila yung mga inchik. Singilin nila ng mataas. At kayang magbayad ng mataas. Saan na nauwi yung Pilipino? Diba? Yan ang isang masamang epekto ng pogo. At isa pa, yung mga inchik na bastos. Di ba yung mga nangyari no na binabastos nila yung pulis, yung mga gwardiya dyan sa mga establishment, sa yung, di ba yung guard na tinapunan ng kinakain niyang taho yata yung dyan sa LRT. Kasi ang baba po ng tingin nila sa Pilipino. So sa totoo lang, dapat na talaga mawala yung pogo. Kahit na kumikita pa man yung gobyerno natin dyan, pero yung mga kabastusan nila, yung mga pagkakalat nila, dito nila ginagawa. Doon sila magsugal sa China. Ngayon, kaya sila nandito dahil nga bawal sa China. Nako ha, Philippines, Philippine politicians, kung sa China po nagagawang ipagbawal ang mga masasamang gawain kagaya ng sugalan at prostitution, bakit hindi po natin magawa dito sa atin? Naturingan tayong Kristiyano. Di ba? Christian nation tayo, pero dito po naglipana ang mga kasalanan. Hindi ba? Pero sa China, walang relihiyon. Atheist. Naku, naalala ko yung atheist na yan. Ito pala si Sasrogan dos Santos. Atheist pala to. No wonder, kaibigan niya ang China. Pare-pareho silang atheist. Hindi. Ang atheist lang naman yung communist party. Hindi naman yung maraming mga Kristiyano at mga Muslims na mga Chinese citizens. So yun po, nagsanga na naman yung kwento ko. Naalala ko lang. So, ano po ang stand ko dito sa Pogo? Well, Pogo should go. Go away, Pogo. We don't need you here. We don't need mga bastos na Chinese nationals. Pahamak kayo sa mga Pilipinong mga mahihirap, mga nagre-renta, na pipilitang magrenta ng mahal dahil sa inyo. Kaya, for me, okay, go. Go away. And don't return any to my country. Wala na yung boss nyo, si Duterte.
Baka kasi hanggang ngayon kumikita pa si Duterte dyan. Oh, sa palagay ninyo mga kababayan, siguro kumikita pa si Duterte. Di ba? Okay, so, hanggang dito lamang po at ako hindi pa naghahaponan. Magluluto pa, Akesh! Maraming salamat po at thank you for watching and see you later, alligator. Okay? Peace.